Alright, so good morning guys. This is just a quick video, no? Actually, this is my first attempt at vlogging. Pero ngayon, i-review natin tong mic na kakakuha ko lang sa Shopee. Okay, so yun nga. So I'm an aspiring vlogger, motovlogger. So first video natin to. Nakakuha na tayo ng action camera and all the accessories. Siyempre, para okay yung vlog natin, dapat may audio. So kailangan maganda yung mic or maayos yung mic, no? Not necessarily mahal, pero kailangan malinaw o maayos, maganda yung audio, tsaka kuha rin yung mga ambient sounds para mukhang natural lang siya. So dahil naghahanap tayo ng magandang mic, actually nag-search ako sa YouTube ng best motovlogging mic. At syempre ang mga brands na nakita natin na usual nandun, syempre Purple Panda, yun ang number one. Sa quality, parang karamihan nata ng vlogger, yun nata yung nire-recommend nila na mic, no? Purple Panda. However, sobrang mahal niya. Nasa 3,300 to be exact. Masyado siyang mahal, no? Para sa isang gaya ko na nagsisimula pa lang, na hindi, kumbaga, hindi pa ako sure kung ano yung gusto kong setup at yung budget. Hindi pa ako ganun ka-invested, ibig sabihin, sa vlogging. Kaya masyado siyang mahal kung sisimula ka pa lang. Isang brand naman na medyo affordable, yung Boya. M1 ata yun. So Boya M1, yun yung parang 600 plus din ata siya yung original, kasi may mga fake na mga 300, pero yung original 600. Okay naman siya, malinaw. However, may mga cons din. Ang cons naman, di baterya. So pag naubos yung battery mo, wala ka ng audio. Number 2, mahaba masyado yung mic. Hindi siya malinis tingnan. Nakalawit, may mga isasabit ka sa mount mo, tapos sa loob ng helmet sisikip dahil andun mga wires, so on and so forth. Pangatlo, medyo ano siya, sa wind noise, no? Maraming negative feedback na yun nga, hindi niya kaya pag high speed ka na. Syempre tayo, pag may ride, madalas tayo mag-expressway dahil naka big bike tayo. By the way, ang bike natin ay Versys 650. So adventure touring bike, 650cc. Malamang pag may ride tayo, dumadaan tayo expressway, at alam na naman natin sa expressway sobrang lakas ng hangin. Yun ang kalaban natin dyan, no? Ayun. So habang nag-search ako sa YouTube ng mga nire-recommend nila na mic, may isang nag-comment dun sa nag-post ng video, no? Sorry, or review. Sabi niya parang, "Sir, bakit hindi nyo i-try yung mic ni Racing Boy?" Racing Boy talaga ang spelling, R-E-S-I-N-G, tapos B-O-I. So sabi niya, bakit hindi nyo i-try yung mic niya? Tapos ang daming nag-comment. Na yun nga, sumasang-ayon na maganda raw yung product, mura, quality, pwede daw panapat sa Purple Panda. Actually may nag-post pa nga na Purple Panda killer daw yung mic niya ni Sir Racing Boy. So nag-search ako ng mga reviews about it. Napakinggan ko rin yung actual na wind noise test niya, tsaka yung audio quality ng boses. Malinaw, maganda sa reviews, no, sa YouTube. Ayun, so minessage ko na rin yung page niya ni Racing Boy, ni Sir Racing Boy. Nakakatawa nga, ano, kasi madaling araw
alas 2 o alas 3 dahil kakagaling ko lang sa work. Nagre-reply pa si sir, so very accommodating siya. Tapos if you look at his Shopee page, Shopee account, ang daming mic doon, iba-ibang klase. So kung 10 siguro meron, depende kung ano yung camera na gamit mo. So very straightforward. Click mo lang yung variant para dun sa paggagamitan mo, cellphone or action cam. Tapos anong action cam, tapos ayun, bibigyan na sa'yo kung yung variant sa Shopee. Yung sa akin is for Insta360 One RS. Ang halaga nito is 650 pesos. Alright, so eto, actually gamit ko na siya ngayon. So paki-comment na lang guys kung malinaw ba, kumusta yung audio, at naririnig ba yung ambient noise, no? Yung tunog ng motor, tunog ng paligid. Kasi para sa akin, gusto ko may ganun din. Bukod sa malinaw yung boses at resilient sa wind noise, dapat naririnig din yung sa surroundings mo, para natural siya. Hindi siya parang artificial na dinab yung boses. Ayan guys, ito by the way, open helmet tayo, no, all throughout simula ng start. Palabas pa lang tayo ng Fairview, kaya medyo mabagal pa. Mamaya sa Commonwealth, testingin natin kung kamusta ba. Ito, wait lang. At tayo nasa mga likuan, kaya natin mag-concentrate. Ayan, so mamaya sa Commonwealth, testingin natin yung high speed. Sasara ko yung visor, tapos bubuksan din natin. Tingnan natin kung resilient ka siya sa wind noise. Pero ngayon, ang takbuhan siguro natin nasa mga 30 to 40 mula kanina, o baka 30 nga lang. Paki-comment na lang guys kung kamusta yung audio. Test mic 1, 2, 3. Sound check. Ayan, so bukas helmet tayo. Hintayin lang natin makalabas tayo ng Commonwealth. Kapagas din tayo. Alright, so ito medyo bumibilis na tayo. 40 to 50 na tayo dito sa Dahlia. At ito, ulitin ko, bukas helmet tayo all throughout. So hindi naman masyado mahangin, sakto lang. Ayun, so tuloy ko yung kwento, no? So sa Makatuwid, nag-order ako ng mic ni Sir Racing Boy. Dumating sa akin after 3 days ata. At partida galing Bicol pa yun. Taga-Camsur pala si Sir Racing Boy. Nakakatawa pa nga kasi nagtanong pa ako sa kanya kung pwede ko bang palalamove. Hindi ko kasi alam taga Camsur. Tapos nung sinabi niya, yun nga, taga doon siya, at Shopee lang ang pwede. So dumating kagabi yung kahapon pala yung package. Eto, tinest ko na agad ngayon kasi super excited na ako. And sana okay yung audio. Sana malinaw. Yung appearance pala niya, so yung physical appearance ng mic, siguro mga 10 inches yung wire, braided siya, so matibay, sturdy, tapos L-type. Kasi para sa Insta360, pataas na sa taas yung 3.5mm jack niya, so mas maganda kung naka L-type para malinis tingnan. So yun yung in-order natin.
Ang halaga, again, 650 pesos. Shipping, mga 80 pesos lang. Mura lang naman. Actually, free pa nga. Free pala. Sa Shopee. Nakakuha tayo ng free shipping na promo. Medyo mahangin ha. Sasara ko yung visor since medyo mahangin. Ito naman yung closed visor. Ayun, so going back dun sa physical appearance nung mic niya, mic ni Sir Racing Boy. Napakalinis, no? Maiksi lang yung wire, 10 inches, saktong sakto lang siya. Hindi, wala kang dapat itali or what. And braided, makapal, mukhang matibay. Tsaka yung mga connectors niya matibay. Hindi mo na rin kailangan ng TRS to TRS. Kasi sa akin naka TRS yung Insta360. Kasi pag umorder ka, ibibigay niya na sa kung ano yung gusto mo, TRS ba o TRS. So malinis, wala nang extra adapters. Tapos ayun yung appearance niya. Ano siya, aesthetically maganda, malinis. Pagdating naman sa sound, actually nag-test ako ng sound sa bahay. Sa bahay, malinaw, no? Malinaw yung audio. Actually malakas nga, malakas yung gain. Ang maganda naman dito, hindi ko alam kung sa Insta360 lang ba yun na feature, is nare-recognize na agad ni 1RS na may sinaksak tayong external mic. Tapos papapiliin ka na niya, bibigyan ka niya na ng option to adjust the gain. At so para sa akin, kung sa bahay lang masyado malakas yung yung zero. Naka step 1 ako sa zero, hindi ko lang alam, parang -6 ata yun. Basta yung 1 notch down sa standard or sa zero. Kagulo na rito, nasa Commonwealth na tayo. Finally, pwede na tayong medyo bumilis ang konti at makakuha tayo ng sample audio quality pag medyo mabilis. Na try natin mga 60 mamaya. Ayun. Medyo mainit. Tirik ang araw, so nakakasilaw. Iyan ko lang muna yung visor natin. Dun sa sisilaw tayo. So ayan, takbo natin mga 60 ngayon. Bubuksan natin yung visor. Ayan, nakabukas guys. So yan, wala akong malinaw. Paki-comment. Soundcheck 1, 2, 3. Test mic. Testing, testing. Ayan. So again, ito yung mic ni Racing Boy. At I'll try to post the link ng Shopee account niya para dito sa mic na to, in case you wanna order. Pwede nyo rin bisitahin yung page ni Sir Racing Boy. Again, very accommodating siya. Sa akin nga, madaling araw nagre-reply pa rin siya. Tapos lahat ng inquiries mo sasagutin niya, pati yung pag may tanong ko sa spec siguro or sa kung anong model ang para sa'yo, kasi maraming yung variant dun sa Shopee niya. So very accommodating si sir. At paglagpas nito, pwede tayong
bumilis ng konti. Ayan. So nasa mga 70 tayo. Huwag niyo ako i-bash. Sabihin nyo overspeeding. Tinitest lang po natin yung audio, no, output ng mic ni Sir Racing Boy. Nakataas po yung visor natin. Medyo ramdam ko na yung hangin sa mukha ko. At ayan, noticeable na yung wind noise para sa akin, no. Pero ewan natin sa video. Malalaman natin mamaya. So ayan, umabot tayo ng 80. Try natin 80. Ito, 80. Ayan, 80. Sound check, 1, 2, 3. Tingnan na, paki-comment kung malinaw. Ayan. So sasara ko naman. Ito, nakasara na guys. Takbong mga 60-70 lang tayo. Since 60 lang talagang ano dito sa Commonwealth. Ito nakasara. Medyo kulob yung tunog niya para sa akin, pero ako sa audio output nito pag post natin ng video. Paki-comment kung okay ba, kung okay ba sa inyo, kung gusto nyo yung output. Pero pumunta na tayo sa comparison, no, ng Racing Boy mic versus yung mga brands na nabanggit ko kanina. Para sa akin, since medyo na test ko na siya ng konti sa bahay, sa halagang 650 pesos versus yung Purple Panda. Ang Purple Panda guys, mabibili niya ng 3,300 pesos sa memory.ph. So sabihin mo na parang may 5 Racing Boy mic sa isang Purple Panda mic. Alright, so ganun siya ganun kamura yung mic na to kumpara sa Purple Panda. Pagdating sa audio quality, para sa akin lamang pa rin si Purple Panda based doon sa mga reviews, no. Ako never ako nakagamit ng Purple Panda, pero doon sa mga reviews na nakita natin, lamang sa boses yung Purple Panda ng konti lang, hindi masyadong significant para sa akin. Yun ang aking personal opinion. Pero kung may budget ka, syempre kung kaya mo namang bilhin yung 3,300 na Purple Panda, why not, diba? At kung talaga well invested ka na rito sa pagbablog, hindi ko alam kung totoo para sa mga mic yung you get what you pay for. Kasi again, I can't speak for myself kasi never pa ako nakagamit ng ibang brands. Ito pa lang unang-unang motovlogging mic na testing natin. And so far, okay naman siya. Inikot ko na sa subdivision kanina, malinaw. Ewan ko lang, ito first time ko sa highway. Ayan, medyo maingay, maraming motor, maraming sasakyan. Hop, yeah. Mamaya ka na, sir. So yun nga, pagdating sa price, no, napakamura nito, 650 pesos kumpara sa Purple Panda. Sa Boya naman, kasing price siya ng Boya. Kaya nga lang, gaya ng na-explain ko kanina, medyo maraming cons pag Boya para sa akin. Muntik na nga rin akong bumili nun. Actually, since maganda naman yung audio quality talaga ng Boya, yun lang, mahaba yung wire, the battery, tapos sabi nila may wind noise.
medyo hindi daw siya resilient sa wind noise, kaya hindi ko alam. Muntik na akong bumili talaga, promise. Buti lang nakita ko lang yung comment na bakit hindi daw subukan yung mic na to. At after researching, no, napagdesisyonan ko na i-try itong mic. Kaya eto, satisfied naman tayo so far. Except itong pag-test natin sa highway, titingnan natin kung malinaw pa rin yung video. Yun lang guys. Siguro sa mixing video na to, magkakaroon na kayo ng idea kung okay ba o hindi itong Racing Boy mic. And hindi po ako sponsored ni Sir Racing Boy. Ako lang po isang ordinaryong mamamayan na first time mag-vlog, first time gumamit ng kahit anong mic. Actually pati yung action camera first time ko itong gamitin. OMG, may mukhang may sunog. Ayan, mukhang urgent. Ano kaya meron? Sana wala namang disgrasya or agarya. Ayan, medyo na-stuck tayo doon. Daming tao. Ayun guys, tatapusin ko na yung video. Maraming salamat sa pagtangkilik ko, nandito ka pa. Di ko na po-post ka sa YouTube to, pero kung nasa YouTube, kung nagustuhan nyo yung review, please consider liking this video, or sharing, pwede rin, or subscribing kung okay sa inyo itong content na ginawa natin. And ayun, since this is my first time, sana don't be too harsh on me, but I will appreciate your feedback para mas maayos natin yung mga next contents natin. Hanggang doon na lang. Thank you so much, and till our next video guys. Maraming salamat.